Ka-curious, trending nga po ang video na ito ngayon. Sa isa pong paaralan sa Labason, Zamboanga del Norte, dusi-dusi ng mga batang mag-aaral po ang sabay-sabay umano'y tumuturo po sa langit. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, kundi halos lahat po ng mga batang naroroon. Mas lalo pa pong naging misteryoso ang pangyayari dahil ayon po sa ulat, may mga guro rin pong tumitingin sa parehong direksyon. Ngunit wala po silang nakikita. Marahil, base po sa pagsasalarawan po ng mga estudyante, marahil ito po ang imahe na kanilang nakikita doon sa kalangitan. Ngunit, ano bang ibig sabihin nito? Isa ba itong himala? Isa ba itong babala? O isa pong pangyayaring hindi dapat husgahan? Ngayon po sa video na ito ating susuriin ito, hindi po gamit ang haka-haka, kundi gamit po ang Biblia at ang karunungan mismo ng simbahan. Ayon po sa Facebook post ni Ma'am Ivy, bandang alas 12 po ng tanghali nang dumating po siya sa Ubay Elementary School. Napansin po niyang halos lahat po ng mga bata ay nasa labas ng silid-aralan. Lahat po sila ay nakatingala sa langit. Sabay-sabay silang nagtuturo sa isang direksyon. At ayon nga po sa mga bata, may nakita po sila. Maraming anghel, may krus, may nakasakay sa kabayo. Kaya base po sa mga pangyayaring ito, bilang mga Kristiyano, mahalaga pong tandaan na wala po tayong sapat na ebidensya upang tawagin itong himala. At wala rin po tayong sapat na basihan upang tawagin po itong panliling lang. Ang tamang Kristiyano pong pananaw ay dapat maghintay, manalangin, at magsuri. Dahil bilang mga Kristiyano po, hindi tayo tinawag ng Diyos na maging madaling maniwala. Pero hindi rin po tayo tinawag na maging sarado ang isip. Tinatawag niya po tayo magkaroon po ng discernment. Ang kakayahang kilalanin kung ano po ang tunay na mula sa Diyos. Now, napakalinaw po ang paninindigan ng simbahan dito. Kapag may naiulat po na isang kakaibang pangyayari o isang apparition, isang pangitain, isang himala o anuman pong supernatural na karanasan, hindi po kailanman agad nagsasabi ang simbahan na, totoo ito. Ganito pong ginagawa ng simbahan sa Lourdes sa France. Ganito rin pong ginagawa ng simbahan sa Fatima sa Portugal. Ganito rin po ang Guadalupe sa Mexico. At maging po sa iba pang pribadong revelation na kilala mismo sa simbahan. Minsan po umaabot po ito ng 10 o mahigit pang taon ang investigasyon. Bakit? Dahil ang simbahan po ay hindi naghahanap po ng sensation. Hinahanap nito ang katotohanan. Tinitingnan muna kung may natural bang paliwanag, may psychological ba na dahilan, may medical explanation ba, may posibilidad bang collective suggestions o emotional influence, mayroon bang panininlang, mayroon bang mga edit na larawan, o mayroon bang mga maling interpretasyon. Kapag wala nang makitang natural po na paliwanag, doon lamang po nagsisimulang pag-aralan kung may posibilidad niyang supernatural ang pangyayari. At kahit noon po, napakahaba rin po ng proseso sapagkat ang Diyos po ay Diyos ng katotohanan. Hindi po siya Diyos ng kalituhan. Sinasabi nga po ni San Pablo sa 1 Corinthians 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Ibig sabihin po nito, ang tunay po na gawa ng Diyos ay hindi po nagtutulak ng hysteria, hindi po nagtutulak ng panic, at lalo pong hindi nagtutulak ng maling balita. Sa halip po, ang tunay na kilos ng Diyos ay nagbubunga po ng kapayapaan, ng pagpapakumbaba at pagbabalik loob. Now, isa po ito sa mga tanong ng marami. Bakit mga bata lang ang nakakita? Sa Biblia po, maraming pagkakataon na ang Diyos po ay kumikilos sa pamamagitan po ng mga bata. Si Propeta Samuel ay bata pa lamang, tinawag na po siya ng Diyos. Si David po, isang batang pastol, nang piliin po siyang hari ng Israel. At nang ipinanganak po si Jesus, ang mga pastol na itinuturing po na mababa sa lipunan, ang unang nakabalita mula po sa mga anghel. Sinabi rin po mismo ni Jesus sa Matthew 19:14, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang kaharian ng langit ay para sa mga tulad nila. Hindi po ibig sabihin nito na lahat po ng sinasabi ng bata ay isang himala na. Ngunit ipinapakita po nito na mahalaga po ang mga bata sa mata ng Diyos. Mayroon po silang simpleng pananampalataya. Wala pa po silang maraming kinikimkim na pagmamataas. Ngunit tandaan po natin, ang simpleng pananampalataya ay hindi po kapalit ng maingat na pagsusuri. Now, may isa pa pong napakahalagang talata sa Matthew 18:10. Sinasabi po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag ninyong hamakin ang isang maliit na ito, sapagkat ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nakatingin sa mukha ng aking Ama. Napakalalim po ng talatang ito. Ito po ay isa sa mga batayan na pinanghahawakan po ng simbahan sa paniniwalang tungkol po sa guardian angels. Ayon po sa Catechism of the Catholic Church, ang bawat tao ay may anghel na gumagabay at nagbabantay sa kanya ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na sa bawat ulap po na kahawig ng anghel o sa bawat viral video
ay agad na dating sasabihin iyon ay tunay na pagpapakita ng isang anghel. Hindi po yan ang itinuturo ng simbahan. Ang pananampalataya po ay hindi nakasalalay sa mga viral na larawan. Ang pundasyon po ng ating pananampalataya ay si Kristo. Now, marami rin po ang nagsasabing nakakita raw ang mga bata ng isang malaking krus. Well, sa buong kasaysayan po ng Kristyanismo, ang krus po ay simbolo ng tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Ngunit muli po hindi sapat ang isang ulat upang agad po itong tawaging supernatural. Maaring ang Diyos po ay gumagamit ng mga simbolo, maaring natural lamang ang pagbuo mismo ng ulap, hindi po natin alam. At ang pagiging tapat po sa Diyos ay nangangahulugan pong handa tayong magsabi ng hindi pa natin tiyak. Ang pagpapakumbaba po ay tanda rin po ng tunay na pananampalataya. Now, ito po marahil lang isa sa pinag-uusapan ngayon. May ilan po agad na nagsasabing, iyan ang kabayo sa Book of Revelation. Ngunit ka-curious, mag-iingat po tayo. Yes, may puting kabayo po sa aklat ng pahayag. Mayroon din pong pula, itim, at maputlang kabayo. Ngunit ang Revelation po ay isang aklat ng mga simbolo. Hindi po ito isinulat upang ikabit natin agad ang bawat viral na pangyayari mismo sa internet. Hindi po natin maaaring sabihin na dahil may kabayo sa ulap, ibig sabihin ito ay katuparan na ng Revelation. Hindi po ganyan ang paraan ng simbahan sa pagbabasa ng Biblia. Ang Biblia po ay kailangan basahin ayon po sa kabuuan ng turo ng simbahan, hindi batay lamang po sa ating sariling interpretation. Kaya po, madalas po sa ibayo nating pananampalataya ay nagkakaroon po ng panliligaw dahil mismo sa inaasa natin ang interpretasyon sa ating sarili mismo. Hindi mismo batay sa tunay mismo na interpretation ng sinasabi sa Biblia. Na kung hindi tayo sigurado na galing ito sa Diyos, maaari bang panliling lang ito ng demonyo? Narito pong isa sa pinakamahalagang paalala po ng Biblia. Sa 2 Corinthians 11:14, sinasabi po ni San Pablo, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Napakalalim po ng babalang ito. Hindi po lahat ng supernatural ay mula sa Diyos. Ngunit hindi rin naman lahat po ng kakaiba ay gawa ng demonyo. Ito po ang dahilan kung bakit napakahalaga po ng discernment. Kung tunay po na mula sa Diyos ang isang pangyayari, magbubunga po ito ng pagpapakumbaba, ng kabanalan, ng pagsisisi, ng pagmamahal, ng paglapit sa mga sakramento, at mas malalim po na relasyon kay Kristo. Kung ang bunga naman po ay takot lamang, pagkalito, pagmamataas, o paghahati-hati mismo ng mga Kristiyano, kailangan po itong pag-ingatang mabuti sapagkat sinabi po ni Jesus, sa kanilang bunga ninyo sila makikilala. Ito pong mas mahalagang tanong ngayon. Baka ang tanong po natin ay, nakita ba talaga nila ang mga anghel? Ngunit baka hindi po yun ang gustong itanong ng Diyos sa atin. Baka ang tunay po niyang tanong ay, kung dumating si Kristo ngayong gabi, handa ka na ba? Kung ngayon po ang huling araw ng ating buhay at nakita na natin ang mga anghel na bumababa kasabay ng ating Panginoong Kristo, na gaya ng sinasabi sa Biblia na second coming, handa na ba ang ating kaluluwa? Tayo rin po makakasagot niyan. Kaya mainam po na tanungin din natin ang ating sarili. Kailan tayo huling nangumpisal? Kailan tayo huling tumanggap ng banal na komunyon ng may malinis na budi? Nagdarasal pa ba tayo bilang pamilya? Nagbabasa pa ba tayo ng Biblia? Nagpapatawad ba tayo sa ating mga kaaway? Ito po ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Hindi po ang pagganap ng mga kakaibang tanda, kundi ang araw-araw na pagsunod kay Kristo. Now, isa rin po ito sa mahalagang paalala. Sa panahon po kasi ng social media, napakadali pong mag-share, napakadali pong magsabi ng, himala ito, o kaya demonyo ito. Ngunit bilang mga Katoliko po, may pananagutan po tayong pangalagaan ang katotohanan. Hanggat wala pang opisyal na investigasyon, mananatili po tayong maingat sa ating mga salita. Hindi po natin kailangan mag-imbento. Hindi po natin kailangan magdagdag ng kwento. Mas kalugod-lugod po sa Diyos ang pagiging tapat kaysa sa pagiging sensational. Kaya ka-curious, ano man po ang maging resulta po ng pangyayaring ito, isa lamang po ang tiyak. Ang Diyos po ay patuloy na tumatawag sa bawat isa sa atin. Hindi niya po hiningi na habulin natin ang mga himala. Ang hinihingi niya ay isang pusong handang magsisi. Isang pusong marunong magmahal. Isang pusong marunong magpatawad. Isang pusong handang sumunod kay Kristo sa araw-araw. Kung ang pangyayari pong ito ay magdadala po sa atin upang manalangin, lumapit sa kumpisal, dumalo sa banal na misa, at mahalin po ang Diyos, iyon po ang pinakamahalagang bunga. At tandaan po natin ang sinabi ng ating Panginoong Kristo sa kay Apostol Tomas matapos po niyang makita ang muling nabuhay na ating Panginoong Kristo. John 20:29.
Mapapalad ang mga hindi nakakakita, ngunit sumasampalataya. Ka-curious, ang ating pananampalataya po ay hindi nakasalalay sa mga viral na larawan o mga usap-usapan po sa social media. Ang ating pananampalataya po ay nakasalalay kay Heso Kristo, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Naway gabayan po tayo ng Espiritu Santo upang magkaroon po tayo ng karunungan, ng pag-iingat, at tunay po ng pananampalataya sa lahat po ng ating naririnig at nakikita. Kung nakatulong po ang video na ito, please like and share at suportahan po natin ang page na ito sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello mga kapatid, follow and subscribe, Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.